Sa puso ng karagatang Pasipiko, may isang misteryosong isla na sa loob ng maraming siglo ay nanatiling hiwalay sa natitirang bahagi ng mundo na nagsisilbing patunay ng isang napakatandang lahi na wala na tayong bakas ngayon. Ang tinutukoy natin ay ang sikat na Rapa Nui, kilala sa malalaking misteryosong estatwa na naging inspirasyon ng iba't ibang teora at haka-haka sa paglipas ng panahon. Makikita natin na bukod sa mga kamangha-manghang estatwa sa liblib na lugar na ito, marami pang misteryo rito. Marami pang iba ang nakatago sa kasaysayan at sa mga natagpuang artepakto sa napakaliit na islang ito na napapalibutan ng karagatan sa libu-libong kilometro. Sige, bago tayo magsimula sa kapanapanabik na paglalakbay na ito, kung hindi niyo pa nagagawa, inaanyayahan namin kayo mag-subscribe sa aming channel para suportahan ang aming trabaho at hindi ninyo ma-miss ang aming mga bagong video. Noong ika-5 ng Abril, 1722 sa araw ng linggo ng Pasko ng pagkabuhay, unang nakita ng Olandes na manlalakbay na si Jacob Roggeveen ang isla ng Rapa Nui. Tinawag niya itong Isla ng Pasko bilang alaala ng araw ng pagkakatuklas. Ipinadala si Roggeveen ng kumpanyang Olandes ng kanlurang Indies para hanapin ang Terra Australis. Ngunit natuklasan niya ang isang liblib na isla sa Pasipiko. Tinanggap ng mga katutubo si Roggeveen at ang kanyang grupo at inalok ng pagkain at regalo. Ngunit nagkaroon ng alitan dahil sa hindi pagkakaunawaan at ilang katutubo ang napatay ng mga marinong Olandes sa takot na sila'y atakihin. Napakabait na mga katutubo. Nag-alok sila ng prutas, ugat at manok. Masaya silang makipagpalitan ng kanilang mga kalakal sa aming tilang lino na may guhit na tila labis nilang ikinatuwa. Nagkaroon ng alitan ng salakayin ng mga katutubo ang kasama namin habang kinukuha nila ang kanyang musketo. May ilang katutubo ang napatay sa putukan na sumunod pagkatapos. Ipinahayag ni Roggeveen sa kanyang talaarawan ang kakaibang napansin niya sa pisikal na anyo ng mga tagaliblib na islang ito. Iba-iba ang pisikal na katangian ng mga naninirahan sa islang ito. Ang ilan ay may blonde o pulang buhok, isang nakakagulat na katangian na pumukaw sa aming kuryosidad. Bakit natatangi ang pisikal na katangian ng mga tao sa liblib na isla sa karagatang Pasipiko kumpara sa mga karatig populasyon? Paano sila napunta roon? Ito ang unang kawili-wiling pahiwatig na tatalakayin pa natin. Habang inilalarawan ni Roggeveen ang heograpiya ng isla at itsura ng mga taga Rapa Nui, si James Cook ang unang nagkwento tungkol sa mga estatwa nang bumisita siya noong 1774. Sa silangan, malapit sa dagat, nakita nila ang 3 plataporma ng bato o mas tama, mga guho ng mga ito. Nagtayo sila ng 4 na malalaking estatwa bawat isa, ngunit lahat ay bumagsak na. Lahat maliban sa isa ay nabasag dahil sa pagbagsak o sa kung anong paraan ay nasira ang anyo. Sinukat ito ni Ginoong Wales at natuklasan niyang ito ay 15 talampakan ng haba at 6 na talampakan ang lapad sa balikat. Bawat estatwa ay may malaking silindro ng pulang bato sa ulo na hinubog ng perpektong bilog. Namangha si Cook sa laki at dami ng mga likhang sining at sa mga makabagong teknik na ginamit ng mga naninirahan sa isla para ukitin at ilagay ang mga ito. Nakatayo pa rin ang ilang malalaking estatwa at napansin ni Cook na ang lilim ng isa sa mga ito ay sapat para masilungan ang grupo ng mga 30 tao. Sa mga obserbasyong ito, may mahahalagang impormasyon tayong nakuha. Ang mga naninirahan sa malayong islang ito ay may natatanging pisikal na katangian, blonde o pulang buhok at maputing balat. Hindi ito karaniwan sa rehiyong iyon. Maraming estatwang inilarawan ni Cook ay mukhang pinabayaan at nakahandusay sa lupa. Alam natin ngayon na ang Isla ng Pasko ay may hindi bababa sa 9 na raang moai na estatwa mula 1 metro hanggang 10 metro ang taas. May ilan dito na tumitimbang ang walot 2 tonelada 3 beses mas mabigat kaysa megalitikong bato ng Stonehenge. Ang mga dambuhalang figurang ito na noon ay inakalang ulo lang ng higante ay nagbunyag din ng nakakagulat na katotohanan. Noong 2017 isang grupo ng mananaliksik ang naghukay at natuklasan ang mga katawan at baywang ng mga estatwang nakabaon sa lupa. Ipinakita ng natuklasan ang husay at pagiging komplikado ng mga sinaunang nanirahan dito, pero nagdulot din ito ng tanong, bakit tila nakabaon sa lupa ang mga estatwa? Sa pag-aaral sa mga estatwang Moai, napag-alamang hindi ang mga sinaunang naninirahan sa isla ang sadyang nagbaon sa mga ito. Sa halip, unti-unting natakpan ng lupa ang mga estatwa dahil sa mga natural na proseso ng pag-ipon ng lupa, erosyon at iba pang mga geological at klimatiko na pangyayari.
Ayon sa mga historiador, nasa 800 taon na ang mga estatwa, ngunit hindi ito tugma sa tagal ng natural na pagkakabaon nila. Kung isasalang-alang ang mga kondisyon ng klima sa isla, natuklasan na ang bilis ng pag-ipon ng lupa ay mga 0.5 mm kada taon. Karaniwang nakabaon ng 7 metro ang mga estatwa, kaya kung tama ang pagtatayang ito, aabuti ng mga 15,000 taon bago sila tuluyang mabaon ng natural. Malinaw na ito ay mga haka-hakang pagtataya, ngunit hindi may kakaila na nagbubukas ito ng isang kawili-wiling tanong. Sino kaya ang maaaring nagtayo ng mga pambihirang likhang sining na ito noong napakatagal ng panahon? Pero hindi lang ito ang nakakaintrigang bagay. Isa pang kawili-wiling bagay ay ang mga estatwa ng Moai ay ginawa sa isang estilo. Sta con teste sovradimensionate e corpi relativamente piccoli. Ang mga kamay ay nakaukit sa mga tagiliran ng mga estatwa at ang mga daliri ay umaabot pababa hanggang sa tiyan. Madalas nagtatagpo ang mga daliri sa bandang pusod, isang posisyon na itinuturing ng mga iskular na may simbolikong kahulugan. Ang mga katangiang ito ay ayon sa tradisyong artistiko ng Polynesia kung saan ang pusod ay mahalaga at simbolikong sentro ng katawan. Ang mahahabang daliri na nakaturo pababa ay maaaring sumimbolo ng espiritual na kapangyarihan o autoridad. Ngunit hindi ito natatanging katangian ng kulturang Polynesia. Kagiliw-giliw, kung pupunta tayo sa kabilang panig ng mundo, partikular sa Göbekli Tepe sa Turkey, makikita natin ang mga estatwa na may maninipis na kamay na inilalarawan malapit sa katawan at nakaturo sa pusod. Pero hindi lang yon. May nakakagulat pang pagkakapareho na makikita rin sa mga petroglyphyo sa likod ng Moai. Talagang kahawig nito ang mga ukit sa Göbekli Tepe. Napag-usapan natin sa isang naunang video ang tungkol sa Göbekli Tepe at gaya ng nakita natin, tinatayang may edad na humigit kumulang 12,000 taon ang lugar na ito. Posible kayang may hindi aksidenteng ugnayan ang mga pagkakatulad na ito? Ang mga estatwa ng Moai sa Easter Island ay hindi lamang ang mga misteryosong likhang sining na matatagpuan sa maliit at liblib na islang ito. Sa timok kanlurang bahagi ng isla malapit sa internasyonal na paliparan, matatagpuan ang megalitikong pader ng Vinapu. Ang mga pader ng Vinapu, dawa sa perpektong pinutol at pinagdugtong na bato ng walang semento, ay nagpapakita ng mataas na teknikal na kasanayan at maaaring senyales ng pag-unlad sa pagtatayo sa paglipas ng panahon. Naniniwala ang ilang arkeologo na maaring tanda ng isang mas abanteng yugto ng kultura ng isla ang ganitong konstruksyon. Sa pagtingin sa detalye ng mga estrukturang ito, hindi maikakaila na kaparehong-kapareho sila ng ibang mga pader. Litici sparsi per il mondo, come ad esempio quelli di Machu Picchu, Sacsayhuaman e Ollantaytambo in Perù, o a quelli presenti in Egitto e addirittura in Giappone. Sa kabila ng kahanga-hangang pagkakatulad, giit ng mga historiador at arkeologo na walang koneksyon ang Timog Amerika at Isla ng Pasko, pati na ang iba pang bahagi ng mundo gaya ng Ehipto at Hapon. Pero kung pupunta tayo sa Latin America, makikita natin ang isa pang napakakuryosong pagkakatulad sa pagitan ng mga estatwa ng Moai. At mga kakaibang figura sa mga bangin ng Peru na iniugnay sa kulturang Chachapoya, isang nawawalang sibilisasyon na pinaniniwala ang mas nauna pa sa mga Inca ng maraming siglo, ngunit kakaunti lang ang alam natin tungkol dito. Noong 1864, si Padre Eugene Herot, isang misyonerong Pranses, sa kanyang pagbisita sa Easter Island ay unang nakapansin ng mga tabletang may kakaibang mga simbolo na inukit. Tinanong ng misyonero ang mga lokal na lalaki tungkol sa ibig sabihin ng kakaibang mga ukit. Nalaman niyang tinatawag itong rongo-rongo, salitang Rapa Nui, na ibig sabihin ay magsalita o magbigkas. Bagamat parang ibang wika ang mga simbolong ito, hanggang ngayon hindi pa rin ito nauunawaan. Sa simula, hindi ito nakakuha ng pansin ng mga iskolar, ngunit noong 1869 nang makarating ang mga tabletang ito kay Tepanoy Hausen, obispo ng Tahiti, kinilala niya ang kanilang kahalagahan at ipinakilala ito sa buong mundo ng akademya. Ilang mananaliksik sa paglipas ng panahon ang nagtangkang bigyang kahulugan ang kakaibang simbolo at napansin nila ang isang natatanging pagkakatulad sa isa pang misteryosong wika na hanggang ngayon ay hindi pa rin nababasa, isang wika na natagpuan sa isa pang mahiwagang lugar, Mohenjo-daro sa Pakistan, na bahagi ng isa sa mga pinakamatandang sibilisasyon sa mundo. Isang sibilisasyon na ayon sa ilan ay mas matanda pa kaysa sa sibilisasyong Sumerian at kilala bilang sibilisasyon ng lambak ng Indus. Parehong gumagamit ng mga piktograma ang dalawang wika kahit magkaiba ang simbolo at hindi pa rin tiyak kung ano talaga ang gamit ng sistema ng pagsulat, logograpiko, ponetiko o mnemotekniko.
Sinuri ni Robert Chuck ang mga tablet at sinubukang basahin ang wikang rongo-rongo kaya't nakarating siya sa nakakagulat na konklusyon. Inspirado ng asawa kong si Catherine Ulysses na unang nakakita ng koneksyon. Napagpasyahan kong ang mga natirang tabletang rongo-rongo ng Easter Island ay mga kopya ng mga kopya ng mga kopya. Itinala nilang mahalagang kaganapan ng plasma sa langit libu-libong taon ng nakaraan. Sa tingin ko, ito ang nagdala sa pagtatapos ng huling panahon ng yelo. Ayon sa hipotesis, bawat rongo-rongo na simbolo ay maaaring kumatawan sa isang konsepto o ideya imbes na salita o tunog. At ilang pictogram at palatandaan sa mga tablet ay posibleng simbolikong representasyon. Ang mga simbolo ay hindi lamang naglalarawan ng mga elementong makalupa o pang-araw-araw, kundi mga pambihirang kaganapang astronomical tulad ng isang solar na bagyo. Ang mga solar na bagyo. Nadulot ng mga pagbuga ng koronal na masa at iba pang fenomenong solar ay may malaking epekto sa daigdig tulad ng pagbabago ng klima at mga natural na sakuna. Malinaw na ipinapakita ng interpretasyong ito na mahalaga ang kaalamang astronomical sa kultura ng Rapa Nui kaya isinulat ito sa kanilang mga inskripsyon at ipinasa sa mga susunod na henerasyon. Ayon sa teoryang ito, noong 10,000 BCE, isang solar bagyo ang nagdulot ng malalaking epekto sa kapaligiran at heolohiya ng daigdig dahil sa plasma. Tulad ng pag-init at pagkatunaw ng bato, pagsunog ng madaling magliyab na materyales at pagsingaw ng katawan at tubig. Maaari nagsimula ang malalakas na ulan at pag-init ng klima dahil sa mga pangyayaring ito. Ang global na pag-init ay nagdulot ng pagtaas ng tubig at naglabas ng presyon mula sa polar na yelo na naging sanhi ng lindol at pagsabog ng bulkan. Ang sakunang ito ay malinaw na naitala sa mga sinaunang petroglyph sa iba't ibang bahagi ng mundo. Sa mga tekstong rongo-rongo, tinatayang mula noong 10,000 BCE na nagtatala ng katapusan ng mga sibilisasyong umunlad noon. Si Robert Schoch, sa pagbuo ng kanyang teorya, ay sumangguni sa mga pag-aaral ni Anthony Perrat, isang autoridad sa mga fenomeno ng plasma na nag-aral ng mga hindi matatag na formasyon na nabubuo sa mga high energy na electric discharge at idinukumento ang mga ito sa pamamagitan ng kanilang mga yugto. Ang discharge na tinatawag na Perrat instabilities ay inihambing sa sinaunang sining sa mga bato na may nakakagulat na pagkakatulad. Halimbawa nito ang Squatterman, isang plasma formation na lumilitaw kapag ang linear electric discharge ay binabago ng magnetic field at lumilika ng kakaibang hugis. Ang iba't ibang anyo ng figurang ito ay matatagpuan sa mga sinaunang kultura sa buong mundo na nagpapakita na isa itong pandaigdigang fenomenong nakita ng mga sinaunang tao. Ang mga tabletang rongo-rongo ay maaring tala ng isang mapaminsalang kaganapan na may kaugnayan sa solar plasma o geomagnetic na bagyo. Ang mga glipong inaral ni Schoch at ng asawa niya ay tila nag-iiba ng anyo para bang itinatala ang iba't ibang yugto ng radyasyon ng solar plasma. Ang hinuha ng isang pandaigdigang sakuna na nagbura sa mga sinaunang maunlad na sibilisasyon ay konektado sa maraming palatandaan na nagpapakita ng mapaminsalang pangyayaring yumanig noon. Gaya na napag-usapan sa iba pang video sa channel na ito, kinikilala rin ng opisyal na agham na may nangyaring sakunang tumama sa daigdig noon na sinundan ng biglang paglamig at pag-init ng klima. Nagdulot ito ng matinding kaguluhan na sumira sa planeta at nagtulak sa pagtaas ng karagatan ng humigit kumulang 100 metro. Ang pangyayaring ito ay makikita sa sinaunang mitolohiya ng lahat ng sibilisasyon sa mundo. Bagaman kinikilala ng agham ang posibilidad ng matinding kaguluhan noon, naniniwala ang mga historiador na ang mga mito at tradisyon ukol dito ay haka-haka lang ng mga mapanlikang mananaliksik. Bumalik tayo sa Rapa Nui, ang malayong islang na diskubre nung linggo ng Pasko ng pagkabuhay 300 taon nang nakalipas at sagutin ang mga tanong na iniwan natin sa kwento. Tulad ng nakita natin, ang Rapa Nui na sa wikang Polynesiano ay nangangahulugang malaking isla ay naglalaman ng mga hindi kapanipaniwalang misteryo sa loob nito. Nakita natin ang mga kahangahangang estatwa ng Moai, ang mga hindi maipaliwanag na megalitikong pader ng Vinapu at inanalisa natin ang hindi mabasang sulat na rongo-rongo.
Kailangan din nating isama ang natatanging patotoo ng mga unang bumisita sa malayong islang ito na kanilang nasaksihan. Isang populasyon na may iba't ibang katangian, nataliwas sa opisyal na rekonstruksyon na nagsasabing mga Polinesyo ang unang nanirahan sa isla. Ang tanong na kailangang sagutin sa puntong ito ay, ano ang nangyari sa Rapa Nui? Sino ang mga nagtatag ng sinaunang sibilisasyong ito at bakit sila napunta sa isang malayong sulok ng mundo? Ngayon, nare-reconstruct na ng mga mananaliksik ang mga paraang ginamit sa paggawa ng malalaking estatwa. Gaya ng ipinapakita ng mga natuklasan, ang mga ito ay inukit mismo sa mga tibaga ng bato at kapag nahiwalay na mula sa bato gamit ang mga tabla ng kahoy. Batay sa mga rekonstruksyon, inililipat ang mga ito gamit ang mga kahoy na sled o ayon sa tradisyon ng mga katutubong, nagsasabing naglalakad ang mga estatwa papunta sa kanilang lugar. Ang mga ito ay inilipat sa pamamagitan ng mahusay na paggamit ng mga lubid na itinatali sa paligid ng estatwa at hinihila ng mga tao, kaya't ito ay naipapaalon-alon at naipapagalaw hanggang makarating sa tamang lugar. Ang limitadong halaman at kakulangan sa yamang kultural sa isla ay nagdulot ng teorya na nagsasabing ang sibilisasyong ito ay nawasak dahil sa sarili nilang gawi sa kultura at lipunan. Ipinakita ng mga kamakailang pag-aaral na dati, sagana sa mga halaman at matataas na punong palma ang isla. Ginamit ang mga palma at palumpong sa paggawa ng maliliit na bangkang pangingisda at sa pagtatayo ng mga estatwang Moai para sa relihiyoso at ritual na layunin hanggang maubos ang mga ito. Itinuturing ng ilan ang pagbagsak ng sibilisasyong ito bilang babala sa kasulukuyang asal ng tao. Na walang habas na sinasamantala ang mga yaman ng planeta, nakakalimutang limitado lamang ang mga ito at kapag nasira na ang ekosistema, hindi na ito kayang ayusin pa. Kaakit-akit at mapagmuni-muni ang mga teoryang ito. Ngunit sigurado ba tayong ganito talaga ang nangyari? Ito ba ay pananaw na naapektuhan ng ating kaalaman at takot na yon? Matapos naming suriin ang mga hiwagang inilahad, palagay namin ay may iba pang kwento na maibabahagi ang Isla ng Pasko. Isang kwento na nagsimula ng unang panahon kung saan may mga umunlad na sibilisasyon at kung saan ang heograpiya ng ating planeta ay malayo sa itsura nito ngayon. Maaaring noon, ang isla ay hindi talaga isang isla, kundi konektado sa kalupaan. O kaya naman ay hindi ganon kalayo at hiwalay kumpara sa kinalalagyan nito ngayon. Ang mga patotoo ng mga unang taong tumapak sa rehiyong ito ay nagpapatunay na ang isla ay tinitirhan ng isang populasyon ng mga mamamayan. Dahil dito, posible na ang lugar na ito ay dating tinitirhan ng isang multietnikong sibilisasyon na mahirap mabuo sa isang lugar na ganito kahiwalay mula sa ibang bahagi ng mundo. O kaya naman, ang isla na ito ay naging isang lugar ng kanlungan para sa lahat ng nakaligtas mula sa isang pandaigdigang sakuna. Ang mga pader ng Vinapu na mas nauna pa sa mga Moai ay nagpapakita ng sinaunang karunungan na makikita rin sa ibang bahagi ng mundo at mahirap paniwala ang nagkataon lang. Nagpapatunay ang mga ito sa mga kasanayang pang-ininyeriya bago ang malaking sakuna na nabura sa sibilisasyong lumikas sa kanila. Ang mga estatwa ng Moai at ang mga relihiyosong kulto na umusbong kalaunan sa isla, maaaring ang mga ito ay hango sa mga sinaunang kulto o kaalaman na sa paglipas ng mga taon ay nakalimutan na at nawala na ang tunay na dahilan o layunin. Patunay dito na misteryo pa rin hanggang ngayon kung bakit inilagay ang mga estatwa sa mga tiyak na lugar na tila walang malinaw na lohika. Ayon sa ilang rekonstruksyon, ang mga estatwa ay palatandaan at tagapagbantay ng mga lugar na may bukal ng sariwang tubig. Sa ibang rekonstruksyon, ang mga estatwa na halos lahat ay nakaharap sa loob ng isla ay may ritual na tungkulin para protektahan ang mga naninirahan dito. Malinaw naman na anuman ang orihinal nilang layunin, na yon ay wala na tayong bakas nito. Pero hindi rin naman nila dapat ito magkaroon nun. Se generazioni che hanno preceduto gli attuali abitanti dell'isola, perché le statue, come abbiamo visto dalle testimonianze storiche, appaiono abbandonate da moltissimi anni. Ang atin ay malinaw na pagsusuring batay sa makasaysayang at arkeolohikal na patotoong natagpuan sa isla at sa ibang bahagi ng mundo. Lahat ng palatandaan ay tila nagkukwento ng sinaunang kasaysayan na dahil sa bagong pag-aaral ay nabibigyan ng mas maraming detalye. Ngunit sa puntong ito, interesado kaming malaman ang inyong opinyon.
Sino ang sinaunang mga tao na nagtayo ng mga pambihirang likhang ito? Ipaalam ninyo sa amin sa mga komento kung ano ang inyong palagay. At kung hindi pa kayo nakakapag-subscribe, mag-subscribe na kayo sa aming channel para suportahan ang aming trabaho at hindi ninyo ma-miss ang aming mga bagong video. Hanggang sa susunod na kwento.